hindi pa tapos sa Senado dahil sa interview ni Erwin Tulfo, may dalawa daw na lilipat mula sa majority, lilipat sa kanila sa minority. Pero hindi sinabi ni Erwin Tulfo kung sino. Baka naman hindi siya sigurado dito, di ba? Baka hindi siya sigurado o sabi-sabi lang niya yan. So baka papaakit ba? Pampaakit na may lilipat na dalawa sa majority to minority para sila naman maging majority ulit. Pero sa live kahapon ni Senador Alan Peter Cayetano, may hawak silang ebidensya o may ebidensya sila sa pananakot sa kanilang mga kasamahan para lumipat doon. May ebidensya daw sila. Hindi ko alam kung sa Lunes niya ilalabas yan o ilalabas ba nila yan. Ibubulgar ba nila yung pananakot sa mga kasamahan nila sa majority para lumipat doon sa minority. Dahil yan sa hindi na yan sa impeachment, kundi dyan sa Blue Ribbon yan. Yung investigation sa Blue Ribbon yan po talaga ang pinag-aanuhan siguro talaga nila dyan. Dahil kapag nabuksan ulit ang Blue Ribbon Committee at imbestigahan ulit at mapatawag yung X-18 Marines, marami pong mababanggit na pangalan dyan. Marami pong mababanggit. Kaya ayon kay Senador Marcolita, gusto sa kabila maging majority sila ulit para may pagtatakpan. Grabe talaga mga kababayan, no? Hindi nila matatanggap na sila ay minority. Dahil kapag binuksan talaga yung Blue Ribbon Committee, sigurado po, ang dami pong madadawit yan. Pero pumalag kaagad si Senador Soto na hindi daw pwede, labag daw yung magkakaroon ulit ng subcommittee sa Blue Ribbon. Kaagad siya? Nagre-react siya kaagad dahil sinabi nga ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-umpisa po sa Zone 4 ang flood control dyan sa Blue Ribbon Committee. Mag-iimbestiga ulit ang Blue Ribbon sa Zone 4. Kaya ang sabi naman ng mga kalaban nila, 24 o 72 hours magpapalit na ulit ng majority. Yan po ang sabi ni Senador Lacson ata yun, kung hindi ako nagkakamali. 72 hours, 24 hours to 72 hours, may pagbabago daw ulit dyan sa Senado, yung majority at minority. Baka yun na yung sinasabi ni Erwin Tulfo na dalawa pong lilipat. At sino naman kaya? Baka naman sabi-sabi nga lang niya yan. Dahil yung majority 30 na yan, yung solid 30 na yan, hindi po yan sila mabubuo, kundi sinakripisyo ni Senador Bato ang kanyang sarili para maging 13 sila. Tapos, may maghuhudas sa kanila. Kaya nga, ang sabi ni Senador Marcolita, kapag may maghuhudas pa sa kanila, hudas pa sa lahat ng mga hudas kung may gagawa ng ganun. Dahil nga sa ginawa ni Senador Bato de la Rosa na binuhis na yung sarili niya para makuha nila ang majority, tapos may maghuhudas lang o may lilipat lang din ulit sa minority. Mukhang malabong mangyari yon. May mga konsensya po yung mga senador sa majority. May konsensya po yun sila. Hindi yan porkit kinakasuhan ng mga kasamahan nila ay mawala na sila ng sabaga pag-asa o lilipat na sila. Hindi mangyayari yon. Wala akong nakikita dyan na lilipat. Wala po talaga akong nakikita na lilipat ulit dyan sa minority. Sila ni Villar hindi yan lilipat. Si Escudero hindi rin yan lilipat. Basta wala akong nakikitang lilipat. Baka kwento lang yan ni Erwin Tulfo na may lilipat na dalawa. Baka sarili lang niya yung opinion niya na may lilipat dalawa. At yung sinasabi naman ng isa na 24 hours to 72 hours, may palitan na mangyayari, mukhang malabo yan. Sila kasi lagi yung na-interview dyan sa mga media. Sila lagi ang napagkuhaanan ng yung kung anong mga saloobin nila, kung anong masasabi nila. Sila lagi. Sila lagi yung nagsasalita dyan. Kikita nyo naman sino mga ina-interview dyan, di ba? Karamihan yung minority group sa mga sa Senado. Sila ang laging inimbita dyan sa mga sa media para magsalita. Kaya yung side lang nila ang nakikinig na naririnig ng mga tao, yung side nila, di ba? Pero yung sa majority, wala, hindi sila nag-iimbita. Yung kay Senador Alan Peter Cayetano kapon, live ngayon sa live niya. Kay Senador Marcolita naman, doon yun sa Net 25. Pero yun sa ibang mga media dyan, wala po. Puro po minority yung iniimbita nila. Mga anti-Duterte yung mga iniimbita nila dyan Lagi-lagi yan si Trillanes, di ba?
Iniimbita nila yan. Kaya yung side lang ni Trillanes ang napapakinggan ng mga tao. Kaya yung mga tao naman na nagpapaniwala, akala nila totoo na yung napakinggan nila dahil one side lang eh. One side lang yung napakinggan. Kaya yung mga mainstream media galit na galit po talaga yung mga ano dyan, mga karamihan ng DDS dahil nakikita po talaga na hindi sila patas. Hindi sila patas. Kaya galit nga dyan si ano si Mayor Basti, di ba? Galit si Mayor Basti dyan dahil alam niya talaga na wala. Hindi po talaga patas yung pagbabalita nila dyan. Hindi patas. Kaya mahirap pang tiwala. Kaya abang-abangan natin po sa Lunes kung ano naman ang mangyari. Dahil yung minority talaga hindi nila tanggap. Talaga ang tinatrabaho nila maging majority sila. Baka naman totoo talaga yung sinasabi ni Senador Marcolita na may gusto silang pagtakpan. Kaya ayaw nila imbestigahan o imbitahin yung mga 18 Marines na nagsasalita. Ayaw, di ba? Ayaw naman talaga imbitahan o at imbestigahan ni dati, Senador Lacson yung 18 Marines yan. Bakit ayaw? Sinasabi doon niya, hindi siya naniniwala, imposible daw. Imbitahan niya para matanong niya kung totoo o hindi yung sinasabi ng mga ex-18 Marines dahil may mga ebidensya po silang hawak, may mga picture po na mga mali-malitang pera. Bakit hindi niya imbitahan, di ba? Baka totoo po talaga yung sinasabi ni Senador Marcolita na gusto nilang pagtakpan kung sino po talaga yung mastermind dyan sa corruption sa flood control. Baka yan talaga ang totoo. Kaya takot sila na yung majority ngayon sila ang mamumuno. Kaya gusto nila pilitin na maging majority sila para yung Blue Ribbon hindi ulit mabubuksan. Baka yan talaga ang gusto nilang mangyari. Yung impeachment talaga yan. Tingin ko talaga, sa akin lang to at tingin ko, yung flood control talaga dyan ang gusto nilang mapigilan dahil marami pong pangalan ang mababanggit yung ex-18 Marines kapag sila ay maimbita sa Blue Ribbon Committee investigasyon. Marami po silang mababanggit na pangalan. Baka yan po talaga ang gustong iwasan ng minority. Baka isa sa kanila dyan mapangalanan at madawit dyan sa mali-malitang pera. Grabe po, hindi pa sila tapos. Yan talaga ang inaano nila ngayon, hindi sila tapos. Grabe. At saka si Risa Ontiveros pala, handa na po talaga siya, handa na siya. Handa siya, kaya lagi siya naghahanda daw. Baka siyang tatakbo sa pagkapangulo. Grabe. Puro mga pansariling interes na lang ang iniisip. Yung problema sa taong bayan, wala na, nakakalimutan na. Dahil puro bangayan. Ito pong mga ibang obispo, ibang pari, nakikisali sa politika at sila pa gusto na may managot daw, ganyan, ang dami sinasabi. Kaya mismo mga membro ng Katoliko, yung mga iba ang nagagalit sa kanila. Dahil hindi tama po yung ginagawa nila, hindi po tama. Yung Santo Papa nga yung Pope, nagdadasal nga na magkaisa ang lahat ng mga tao sa mundo, pero sila iba may kinakampihan, may kinikilingan. Grabe po, kaya abangan na lang po natin sa Lunes kung ano po ang kaganapan sa Senado, kung magpapalit pa o hindi, kung totoo ba yung sinasabi ni Erwin na may dalawang lilipat sa kanila o kung nagsisinungaling siya. Abang-abangan na lang po natin. At sana wag naman po talaga sanang may lumipat. Kapag may lumipat, sigurado mabakbakan ng mga DDS yun. Sigurado po talaga. Sana, alam ko naman may mga panindigan yung 13 Tingin ko wala rin talagang lilipat dyan.